Nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong Day 10, iprinisinta ng prosekusyon ang kanilang unang testigo para sa Article 1. Kaugnayan sa umunoy maling paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pang bise. Ang pinakasariwang balita tungkol sa impeachment, ihatid namin maya-maya lang. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Baha at landslide ang naranasan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na ulan na dulot ng local thunderstorms. Nakuna ng video ang buwis buhay na pagtawid ng isang lalaki sa rumaragasang ilog sa Lebac, Sultan Kudarat. Balita natin ni James Agustin. Tila nag-e-exhibition na lalaking iyan sa isang lubid sa gitna ng rumaragasang ilog sa Lebac, Sultan Kudarat. Nakalambitin siya sa lubid habang tinatawid ang ilog. Kwento ng kumukuha ng video, biglang lumakas ang ulan, kaya lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Tumawid daw ang lalaki para balikan ang kanyang sasakyan na naiwan sa kabilang pampang. Ligtas naman siya nakarating sa kabilang bahagi ng ilog. Nagdulot din ng landslide sa bayan ng malakas na ulan. Humambalang sa kalsada ang mga bato, putik, pati mga sanga at kahoy. Nagsagawa na roon ng clearing operations. Nagka-landslide din sa Arakan South, Cotabato. Hindi makadaan sa kalsada mga malalaking sasakyan, habang pahirapan naman ang pagdaan ng mga motorsiklo. Humambalang din kasi doon ang mga gumuhong lupa, maging mga sanga ng mga puno. Bumaha naman sa Barangay Perez sa Kidapawan, Cotabato dahil din sa malakas na ulan. Umabot hanggang tuhod ang tubig. Binahari ng iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Sur, tulad ng bayan ng Buluan, Dato Paglas, Iba po ang aming bakod. pati sa Pandat. Kabilang pa sa nalubog doon ng isang paaralan. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Maulan din sa Metro Manila ngayong umaga. Mag-aalas 5 kanina nang bumuhos ang mahina hanggang katamtamang ulan sa Quezon City. Maaga pong naipon ang mga commuters sa Commonwealth Avenue dahil pahirapan ang pagsakay. Kagabi na perwisyo rin ng abot binting baha ang ilang residente at motorista sa barangay Pinagbuhatan, Pasig sa kasagsagan po ng ulan. Ang ilang rider nagtulak na lamang ng kanilang motorsiklo. Ayon sa barangay, hindi kinaya ng mga drainage sa lugar ang volume ng tubig dahil sa biglaang buhos ng ulan. Sabi ng Pag-asa, ang pag-ulan sa Metro Manila ay epekto ng low pressure area na nasa bandang Albay. May binabantayan ng low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Namata ng Pag-asa ang unang LPA sa bahagi ng Baaw sa Camarines Sur. Hindi inaasahang magiging bagyo ang nasabing LPA, pero magpapaulan niyan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Namuo naman ngayong umaga ang pangalawang LPA 1,580 kilometers silangan ng Visayas. Mababa rin ang posibilidad niya na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Makakaasa naman ng mainit na panahon sa Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley dahil sa easterlies. Magiging maaraw rin sa nalalabing bahagi ng bansa pero may tsansa ng mga local thunderstorm o biglaang pag-ulan. Hulikam ang panloloob ng isang lalaki sa isang paupahan sa Mandaluyong. Natangay raw ng suspect ang pang-3 linggong budget ng isa sa mga tenant. Balitang hatid ni EJ Gomez. Isang lalaki ang pumasok ng gate ng paupahang bed spacer na ito sa Barangay Plainview, Mandaluyong City, pasado 1:00 ng madaling araw nitong Martes. Tumingin siya sa CCTV. Sumilip-silip sa labas ng gate. Saka pinasok ang bahay. Di na nagkuna ng CCTV ang mga sumunod na eksena. Pero ang lalaki nagnakaw na pala. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang isang lalaki na tenant sa paupahang bed space. Kwento ng 32 anyos na si MM, hindi niya tunay na pangalan. Naalimpungatan lang siya at bigla na lang napansin ang nagkalat na mga gamit niya sa kanilang kwarto. Nang i-check ang CCTV, na-discovering na nakawan na pala sila. Isang kasama ko medyo pagod din sa trabaho na kaligtaan na lang din isarado yung main gate, tsaka yung main door, tsaka yung door namin sa kwarto.
Natangay raw ang mahigit 5,000 pisong cash na kanya raw sanang budget para sa 3 linggo. Ngayon lang po namin nakita yung pagmumukha niya sa CCTV na yun. Kaya hindi po siya namin talaga nakikilala. Hinahanap pa ang salarin na maharap sa reklamong theft. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang truck driver matapos makuryente sa barangay Bateng sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa anak ng truck driver, papunta sana sila sa San Fabian para maghakot ng buhangin. May mababang kable raw na posibleng mahagip ng truck kaya bumaba ang kanyang ama para itali ang mga kable. Nang itatali na ang huling kable, doon na raw na kuryente ang kanyang ama. Ayon sa pulisya, nag-uusap na ang pamilya ng truck driver at kanyang employer para sa tulong pinansyal. Sinisikap pang makuna ng pahayag ang Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO kaugnay sa mababang kable ng kuryente sa lugar. Nahuli ng mga residente ang isang lalaking nagnakaw sa isang bahay sa Urdaneta, Pangasinan. Hoy! Sabatin natin dito, oh. Sabatin natin. Huli ka ang pagtalon ng lalaking suspect mula sa ikalawang palapag ng niloobang bahay. Nabisto na may-ari ang suspect na nagtatago sa ilalim ng kama nang tawagan ng ninakaw na cellphone. Nagtulong-tulong ang mga residente na habulin ng lalaki na kalaunay tumalon sa Makalong River. Natuntun siya sa isang bahagi ng ilog sa tulong pa rin ng cellphone na naka-on pala ang GPS location tracker. Nagtamo ng mga sugat ang suspect matapos kuyugin ng mga residente. Ayon sa Urdaneta City Police, hindi naman nagsampa ng reklamo ang may-ari ng bahay kaya pinalaya nila ang suspect. Huli ka ang pagtangay ng isang lalaki sa isang nakaparadang motorsiklo sa Rodriguez, Rizal. Makikitang nilapitan niya ang motorsiklo, kinalikot at maya-maya'y napaandar. Ang nahuli kam na lalaki, magnanakaw pala. Kasabat niya ang rider na kasama niyang dumating doon. Sa investigasyon ng pulisya, bumisita lang sa isang kaibigan sa lugar ang may-ari ng ninakaw na motorsiklo. Sa tulong ng GPS tracking device, natunto ng mga otoridad ang motor sa Quezon City. Arestado ang 18 anyos na lalaki na nagnanakaw umano ng motor. Nakumpiska sa kanya ang isang baril na kargado ng bala. Wala siyang maipakitang kaukulang dokumento. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Inutugis pa ang kanyang kasabwat. Hulikam naman sa Maynila, tinarget ng riding in tandem na basag kotse ang isang nakaparadang pick-up. Natangay po nila ang bag na nasa loob ng sasakyan. Balitang hatid ni Jomera Presto. Sa isang post sa social media, kita ang pag-atake ng riding in tandem sa bahagi ng Aurora Boulevard sa Santa Cruz, Maynila, madaling araw nitong Lunes. Hindi gaanong maaninag sa video pero ayon sa barangay, binasag ng isa sa mga salarin ang bintana ng isang pickup na nakaparada sa tapat ng isang hotel. Maya-maya, bitbit na ng lalaki ang isang bag at dali-daling umangkas sa isang motorsiklo. Bago ang insidente, nakita ang riding in tandem na huminto sa kalsada. Ang isa sa mga salarin, sinilip ang mga nakaparadang sasakyan at nagmanman ang dalawa sa lugar. Dito sa bahagi ito ng Aurora Boulevard, nangyari ang insidente ng basag kotse. Ayon sa barangay, nataon na katatapos lang nilang mag-ikot nang maganap ang insidente. Medyo alarming po ito hindi po talaga maganda yung nangyayaring ganito, saka nakakatakot. Sabi ng barangay, hindi pa tukoy kung ano ang laman at magkano ang halaga ng mga gamit na natangay sa loob ng bag ng babaeng biktima. Ang biktima, residente sa lugar at may-ari ng katapat na gusali. Ayon sa barangay, bawal magparada ng sasakyan sa Aurora Boulevard dahil bahagi ito ng Mabuhay Lane. Ito nga po ay lesson learned. Kasi unang-una po talaga, park at your own risk. And wag na po kayo maglagay ng mga gamit na mahalaga dun sa loob ng sasakyan. Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag ang biktima. Sabi naman ng barangay na ilapit na nila sa pulisya ang insidente. Patuloy ang kanilang backtracking para mahuli ang mga salarin. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang lalaki matapos matabunan ng gumuhong lupa sa barangay San Isidro sa San Andres, Catanduanes. Batay sa ulat ng pulisya, naguhukay sa bundok ang biktima para raw makapagmina ng ginto nang biglang gumuho ang lupa. Nakaligtas ang 14 na taong gulang na binitilyong kasama ng biktima at humingi ng tulong sa barangay. Pero hindi na naabot ang buhay ng mga otoridad ang biktima. Naisugod naman sa ospital ang ama ng binatilyo na isa rin sa mga naghukay. Inimbestigahan ng pulisya kung may nalabag na batas ang mga naghukay.
Nakausap na rin ng pulisya ang pamilya ng nasawi. Wala pa silang pahayag sa media. Wednesday latest, grateful si Asia's multimedia star Alden Richards sa pagkakataon na mapasama sa upcoming documentary na Rebuilding Broken Rooms, hatid ng GMA Public Affairs. I hope with this documentary maraming mamulat na mata, maraming ma-inspire na this is the current situation of the educational system here in the Philippines and it's not doing really good. Ang docu ay tumatalakay sa sitwasyon ng sektor ng edukasyon at hinaharap na problema. Ngayong August nakatakdang mapanood ang docu. Sabi ni Alden na mga ganitong klase ng docu ay bahagi ng kanyang advocacy sa edukasyon. Hiling niya na mas marami pa ang mamulat sa docu, lalo na raw ang mga nasa posisyon. Binanggit yan ni Alden sa aking coverage sa kanya sa isang brand event. Game ding nakipagkulitan si Alden sa akin na nag-ala reporter at ako naman ang kanyang interviewee. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng level ng tubig sa Angat Reservoir sa Bulacan kahit may mga pag-ulan. 150.85 meters ang panibagong historic low ng Angat na naitala po ng Pag-asa sa nakalipas na 24 oras. Mas mababa po yan sa sukatan na hanggang 156 meters above sea level at malayo sa 180 meters na normal operating level nito. Ang ilang nangingisdang dumagat sa Angat Dam huminto na muna sa trabaho, lalo't namamatay na ang maraming isda doon. Ayon sa Pag-asa, 60 million cubic meters na lamang ang tubig sa Angat Dam ngayon. Sabi ng mga eksperto, bagyo o kaya matagal na tuloy-tuloy na ulan ang magpapataas ng level ng tubig sa Angat. Base po sa latest monitoring, bumaba rin ang tubig sa Lamesa, Ambuklao, Binga, Magat at Caliraya Reservoirs. Tumaas naman ang water level sa San Roque at Pantabangan. Wala namang pinagbago sa Ipo Reservoir. Ito na ang mabibilis na balita. Sumiklab ang sunog sa Barangay 185 sa Tondo, Maynila pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 1 oras bago na kontrol. Nasa 60 pamilya ang apektado na nananatili ngayon sa covered court ng barangay. Walang naiulat na sugatan o nasawi sa sunog. Inaalam pa ang halaga ng napinsalang ari-arian at ang sanhi ng apoy. Nagkasunog din sa isang residential building sa Pandacan, Maynila bago pasado alas 3 kaninang madaling araw. Ayon sa ilang residenteng nasunugan, mabilis ang naging pagkalat ng apoy. Walang naiulat na sugatan o nasawi sa sunog. Pasado alas 9 ng umaga naapula ang sunog matapos rumisponde ang mahigit sa 12 truck ng bombero. Patuloy pang inaalam ang halaga ng pinsala at ang sanhi ng apoy. Bukod sa pagpapalawak sa income tax exemption, isinusulong din ng ilang grupo na alisin na ang excise tax, pati ang value-added tax sa kuryente at mga pangunahing bilihin. Para mabalanse ang mawawalang kita sa gobyerno, mungkahi naman ng isang mambabatas na taasan ang mga buwi sa vape, ilang inumin at single-use plastics. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa mga hiniling niya sa Kongreso ang pagpasa ng batas na magpapalawak sa exemption sa income tax. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Mula yan sa kasalukuyang 250,000 pesos. Pero nakukulangan dito ang Makabayan Block. Sana raw ay tinaas na lang ito sa 500,000 pesos o yung mga nasa mahigit 41,000 pesos ang buwan ng sweldo. Kailangan ito dahil nga ito ang hinaing ng lower and middle income earners na kapag krisis may ayuda para sa mga mahirap pero yung mga mababa ang kita
lalong bumababa because of inflation pero wala namang relief na nakukuha mula sa gobyerno. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, dapat ang mga bilyonaryo at malalaking korporasyon ang taasan ng buwis. Dapat din daw tanggalin ang excise tax at VAT sa mga pangunahing bilihin. Kasama dyan yung fuel, yung pagkain, yung iba't ibang bahagi nito, etc. Yun po ang nagpapahirap sa mga Pilipino. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, dapat exempted na sa tax sa mga kumikita ng hindi higit sa 50,000 piso kada buwan o 600,000 piso kada taon. Ibasura na rin nila ang 12% VAT sa kuryente at magpatupad ng 200 peso daily minimum wage increase. Pero ang pagbabawas ng buwis may kakibat na nababawas sa revenue o kita ng gobyerno na ginagamit sa iba't ibang proyekto. Saan kukunin ng gobyerno ang pantapat? Merong income loss ka doon. Yes. Revenue loss. Pero saan mo kukunin? Mangungutang na naman ba tayo? Ang laki na ng utang natin. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo, nasa 50 bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno kapag itinaas ang tax exemption. Base yan sa taya ng Finance Department. Para mapunan yan, ipinapanukalang itaas ang buwis sa vape at sweetened beverages. Ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures actually. Ang una ay pagdating sa vape. It is currently at 6 pesos per ml na isa sa pinakamababa sa buong mundo. Plano ring magpataw ng buwis sa heated tobacco. Pati raw ang ilang single-use plastics, papatawan na rin ng buwis. Meron din tayo on plastics. Ito ang isa sa mga pangunahing cost ng baha. Itong mga sachets, lahat. Dati ang panukala ay ang mga sandubag lamang na nasa palengke ang ating bubuwisan. Pero nakita po natin na hindi lang ito ang nagiging cost ng baha. Kailangan po din po natin ito mapatawan ng karampatang buwis. Target ng House Committee on Ways and Means na sa Agosto, maipasa na sa Kamara ang mga reforma sa buwis. Bukod sa 350,000 personal income tax exemption, kabilang din sa reforma ang pagtataas ng 13th month pay tax exemption. Mula sa 90,000 pesos ngayon, plano na rin itong gawing 120,000 pesos. Kung total bonuses, wala po kayong babayarang buwis dyan. So kung ano man pong sosobra dyan, ina-add together yan at hinahanap kung nasaan bracket kayo. If all of that, hindi ka pa rin kayo lalagpas ng 350, you are going to be exempt entirely. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Arestado ang isang lalaki matapos magbanta at manakot umano sa isang may pagkakautang sa kanya. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Nasa loob ng isang convenience store sa Quirino Highway, San Jose del Monte, Bulacan, ang lalaking ito. Maya-maya dumating ang mga pulis at agad siyang pinadapa. Ang lalaki, sospek pala sa pagbabanta at pananakot sa isang lalaking nangungupahan sa lugar. Tatakutin lang sana nila because yung victim natin is allegedly mayroong atraso, sum of money sa ating mga suspect. So gusto nila sigurong mangolekta ng pera na dun sa ating victim. This is a parang bayad sa drugs na allegedly lang na atraso niya dun sa mga suspect natin. Ayon sa pulis, nakatakbo palayo ang biktima at nakahingi ng tulong. Nakahingi siya ng tulong sa ating barangay, and in turn naman yung barangay natin is humingi ng police assistance dito sa ating himpilan. Nagtago sila sa isang convenience store at doon namin natuntun yung suspect. Itinuro naman ng suspect ang 4 na kasama niya na totoong may alam daw sa kanilang pakay. Sinama lang po kasi ako doon ng time na yun. Yung mga kasama ko, hindi ko naman talaga kilala yun. Ilagay ko lang daw po sa estante. Tapos hintayin ko lang daw po. Hintayin ko daw po siyang dumating. Babalikan daw po niya ako. Hindi ako sumunod. Baka madamay pamilya ko. Tinutugis pa ng pulisya ang 4 niyang kasama. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang 45 anyos na biktima ukol sa paratang nasangkot siya sa illegal na droga. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin namin kung may link talaga sa illegal activity yung ating biktima. Nakumbiska sa sospek ang 2 hindi lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Maharap siya sa mga reklamong grave threat at illegal possession of firearms. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Sa kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano,
Pinuna niya na tila may selective justice daw sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Can we add, the President is also not only the President of the administration, he is also President of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Nakakulong ngayon sa Estrada para sa mga kasong gravel plunder dahil sa pagtanggap umano ng kickback sa flood control projects. Meron ding plunder case si Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng donasyon noong siya'y kongresista pa bago ang campaign period noong eleksyon 2025. Si De La Rosa naman ay may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pinuna naman ni Senadora Pia Cayetano ang ibinida ng Administrasyong Marcos na nasa upper middle income status na ang Pilipinas. Anya, hindi ito tumutugma sa kasalukuyang nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino. Kinwestiyon din niya rin ang implementasyon ng Zero Balance Billing Policy na ibinida ng Pangulo sa SONA. Kabilang ang magkapatid na Cayetano sa mga hindi dumalo sa SONA na Pangulo nitong Lunes. Sinisikap ang kunin ng pahayag ng Malacanang kaugnay sa kanilang kontra-SONA. Out of more than 1,200 government and private hospitals nationwide, zero balance billing is available in only 87 DOH-run facilities and 4 GOCC specialty hospitals and 6 LG hospitals that are now being piloted. So wala pang 100. So 1,100 other hospitals do not have zero balance billing. Patay ang isang lalaking senior citizen matapos pagbabarilin sa Anilaw, Iloilo kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktima at kanyang 14 anyos na anak na babae patungong Barotac Viejo para sa hearing ng isang kaso. Huminto ang biktima sa highway sa barangay Danggulaan. Habang may kausap, dumating daw ang riding in tandem na pinaulanan sila ng bala. Nakatakbo raw ang mag-ama pero hinabol sila ng mga suspect at pinagbabaril ulit. Nakaligtas po ang anak. Nagtamo naman ng hindi bababa sa 10 tama ng bala ng baril ang biktima. Patuloy ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Ayon sa pulisya, posibleng konektado ang pamamaslang sa kasong grave threat na kinasasangkutan ng biktima. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Pwede nang i-rewatch ang groundbreaking historical Kapuso series ng Maria Clara at Ibarra. May rerun yan sa GMA Afternoon Prime simula sa Lunes. Samahan ulit si Binibining Clay, played by Barbie Forteza, sa kanyang magical journey nang mapadpad sa mundo ng Noli Me Tangere. Kasama sa award-winning serye sina Julie Ann San Jose, David Licauco, Dennis Trillo at marami pang iba. Lunes hanggang Biyernes ang Maria Clara at Ibarra, 4:30 p.m. Global Pinoy sa Canada, get ready para sa kilig na ihahatid ni Sparkle star Ronnie Liang. This August 1 and 2, abangan si Ronnie sa Taste of the Philippines 2026 sa Calgary, hatid ang special performance. Sa August 2, makikisaya rin ang Kapuso star sa Niagara Fiesta Extravaganza 2026 sa Ontario. At sa August 9, maghahatid ng ngiti si Ronnie sa Brampton Fiesta Extravaganza 2026 sa Ontario. Samantala, bantay panahon po tayo lalo't may 2 LPA na binabantayan. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po sa kanila at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Nasaan na po yung eksaktong lokasyon ng 2 low pressure area? Sa ngayon, yung isang low pressure, Connie, ay nandito na sa may bandang vicinity ng Baaw, Camarines Sur. At ito yung low pressure na nagdudulot nga ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig rehiyon at lalawigan. Samantala, isa naman ay nasa layong 1,580 kilometers silangan ng Visayas at hindi pa po ito nakaka-apekto sa namang bahagi ng ating bansa.
May chance ho bang lumakas at maging bagyo yung LPA na nasa Bicol area? At ano ho yung inaasahan nating magiging galaw kaya nito? Well, sa ngayon, Connie, dahil nga nandito na siya sa mga coastal area na malapit sa landas ng ating bansa, ay maliit ang chance pero inaasahan ito magdudulot ng pag-ulan dito nga sa Metro Manila, sa Bicol Region, sa Calabarzon, sa Mimaropa, Mindoro Provinces, Romblon at Marinduque. At sa mga oras na tayo, may nakataas po tayong heavy rainfall warning number 3, no? We have a yellow rainfall warning dito nga sa may bandang Quezon and then Laguna at Rizal. Ibig sabihin, nakakaranas dyan ng moderate to heavy rains at inaasahan po natin na over the next 3 hours ay posibleng ganun ding amount yung bumagsak sa mga naturang lugar. Kaya paalala po natin sa mga kababayan natin yung maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Sir Chris, medyo naputo lang ho yung inyong audio kanina. So, maliit po ang chance nitong maging bagyo. Tama ho ba? Tama po. Ito pong low pressure nandito sa baybayin ng Kabikulan ay bagamat maliit ang chance maging bagyo, inaasahan pa nga rin pong magdudulot ng pag-ulan. Okay. Hindi lamang dito sa Metro Manila. Ano ho yung inaasahang galaw naman ng LPA sa labas po ng PAR? Sabi nyo kanina, wala pa itong direktang epekto sa ngayon. Pero magkakaroon ho ba? Are we predicting na baka magkaroon ho ng sabay na LPA po sa loob po ng Philippine Area of Responsibility? Well, sa ngayon po, maliit din ang chance maging bagyo nito. No? Tinaasahan natin. Kung kilos man ito ay pa west-northwest dito sa Philippine Sea. Nagkakaroon naman po ng pagkakataon na talagang nagkakaroon tayo ng case ng multiple low pressures or even bagyo inside the PA. With the current scenario po, inaasahan natin na possibly itong mas malapit sa kalupaan ng ating bansa, yung sa kasalukuyan nakakapekto sa atin ay posible nang mag-dissipate in the next maybe 24 to 48 hours. At ito namang nasa labas, kung mananatili mang low pressure at pumasok ng PAR, ay kikilos ng pa west-northwestward or generally in the direction towards the southern part of Japan po. Okay, pero ito pong pag-uulan sa Metro Manila, dulot pa rin ho ba ito ng LPA? At hanggang kailan kaya yan tatagal? Well, asahan po natin ang possible na mga pag-ulan dito sa Metro Manila in the next 24 hours po hanggang bukas. Okay, marami pong salamat sa inyo pong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Sa iba pang balita, isinumite ni Senador Ping Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensya tungkol sa maanumalyo umanong infrastructure projects sa Taguig. Ang mga akusasyon tinawag na malisyoso ni dating Taguig Congressman at ngayon Senador Alan Peter Cayetano. Balita hatid ni Ian Cruz. Isinumite na raw ni Senador Ping Lacson at kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap tungkol sa umano'y mga questionableng infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Naniniwala si Lacson na sapat na ang mga ebidensya para magsampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law laban sa mga responsable. Ani Lacson, kakaiba ang mga anomalya sa Taguig sa mga questionableng flood control projects na una nilang nadokumento sa Bulacan. Gumamit umano ng old and new tricks ang mga infrastructure projects sa Taguig. Kabilang anya ang pagpapanggap sa isang illegal na reclamation project bilang mga slope protection structure na may kasamang ilang ghost project. May mga kaso rin umano ng double appropriation at pag-recycle ng mga larawan mula sa mga luma at tapos ng kontrata para singilin at kubrahin ang bayad para sa mga bagong proyekto. Lahat anya ito, isang tao lang ang kumontrol simula 2019. Mula 2020 hanggang 2025, nasa 14.5 billion pesos anya ang infra projects ng Taguig. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Cayetano na welcome sa kanya ang mga isinumiting dokumento ng kampo ni Lacson sa Ombudsman. Nagulat lang daw siya sa pagkukumpara ng Bulacan sa Taguig patungkol sa flood control projects. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now and ako 1998 till now bilang congressman. Nauna nang sinabi ni Cayetano na walang ghost project sa Taguig. Sabi niya, malisyoso ang akusasyon. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly etc. But as I told you, always ready
to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, mga administrasyon. Ang asawa ni Cayetano na sila ni Cayetano ang kasalukuyang mayor ng Taguig. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Taguig LGU sa pahayag ni Lacson. Ngayong nagsumite na ng dokumento sa Ombudsman si Senador Lacson patungkol sa Taguig. Iimbestigahan pa rin ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman agawin ho namin sa Ombudsman, nasa Ombudsman na po yun. So, hindi ho kami papakialaman ho namin. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, kapag naisa formal na ang membership ng komite, magpapatawag na siya ng investigasyon ukol sa flood control. Isa sa lumutang na magbibigay ng pahayag sa pagdinig ang kapatid ni Senador Cayetano na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano. What I heard is willing, he has documents and mga na pwedeng isumiti po sa Blue Ribbon. Pati nga po yung dating mayor po ng Taguig, may mga documents din po nga isusumite. So we will entertain that. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion to fix bail o ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na magtakda na ang korte ng piyansa para sa kasong plunder. Batay sa resolusyon ng Anti-Graft Court, masyado pang maaga at walang legal na basihan para pagbigyan ang hiling ng senador. Sabi ng Sandigan Bayan, kailangan munang mapatunayan sa isang pagdinig na mahina ang ebidensya laban sa senador. Kailangan din munang mapatunayan na pupwedeng magpiyansa si Estrada para sa plunder bago niya hilingin sa korte na magtakda na ng piyansa. Dahil dyan, mananatiling nakakulong si Estrada sa New Quezon City Jail para sa plunder case kaugnay sa pagtanggap umano ng kickbacks sa flood control projects. Dati nang itinanggi ng senador na tumanggap siya ng kickback. Pasok na sa round of 16 ng Mubadala DC Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakatapat ni Ayala si dating world number 4 Qin Wenjiang ng China sa round of 32. Nakuha ni Jiang ang first set sa score na 6-4. Hanggang makabawi si Ayala sa susunod na dalawang sets, 6-4 at 6-1. Sunod na makakaharap ni Ayala sa torneo si Leila Fernandez ng Canada. Update po tayo sa day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Iniharap ng prosecution bilang testigo ang isang dating branch manager ng Land Bank. Ang mga detalye sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, wala nga naganap na diskusyon ang depensa at prosecution patungkol nga doon sa pagpapalit ng sequence ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Connie, sa opening kagad ng day 10 ng trial ay tinawag kaagad ni Presiding Officer Cheese Escudero ang prosecution. At si Representative Joel Chua nga ang nagpepresenta para sa prosecution para sa Article 1 o umano'y maling paggamit ng confidential funds. Bago ipresenta ang witness nila, pinagsalita muna si Representative Leila De Lima para sa opening remarks. Pinayagan naman ito ni Escudero. Pero sa gitna ng opening remarks, nag-object si Attorney Michael Powa na conclusion of fact and law na raw ang sinasabi ni De Lima. Kaya kalaunan, Connie, pinatigil na rin Escudero si De Lima. Unang isinalang ni Congressman Chua sa witness stand ang dating manager ng Land Bank ng Shaw Boulevard na si Violeta Constantino para ito sa 4 na cheque na in-encash ng Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na bawat isa ay nakakahalaga ng 125 million pesos o kabuang 500 million na pesos sa bahagi ng confidential funds. Hindi na nagkaroon ng pagtatalo ukol sa pagkakakilanlan ni Constantino at mga cheque. Matapos itong kilalanin ng depensa sa pamagitan nga ng stipulation ni Attorney Michael Powa. Kinumpirma ni Constantino na sila nga ang nagproseso ng cheque noong 2023. Kinuha raw ito ng disbursing officer na si Gina Acosta kasama si Lemuel Ordonio. Ayon kay Constantino, sinabi sa kanila ng mga taga-OVP na may malaking withdrawal sila
At hindi naman, Connie, nag-cross-examination ang depensa sa testimonya nga ng Tagalan Bank. Kaya inaasahan nga na ito so far ang pinakamabilis na pagsalang ng isang witness na hindi gaya ng iba na inabot ng 2 araw. May interjection at intervention din ng mga senador sa pagtatanong ni Senador Erwin Tulfo. Sinabi nga ni Constantino na nilipat ang OVP account sa Showa branch nang lumipat ang OVP mula Quezon City tungo sa Mandaluyong noong 2022. Tinanong ni Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng 125 million pesos. Ang sagot naman ni Constantino, unusual ito. Hindi rin daw nila alam na confidential funds pala ito, pero bilang taga-bangko ay nag-isip din sila kung saan nga ba ito gagamitin. Nang usisay naman ni Senador Bam Aquino kung inireport ba nila ang bagay na ito sa AMLAC, sinabi ni Constantino lahat naman daw ng 500,000 pesos transactions pataas ay covered ng mga transactions at inire-report nga ito ng AMLAC. So Connie, hanggang sa ngayon ay yung intervention ng mga senador ay nasa final na punto na at inaasahan natin na may kasunod pa ang prosecution na isasalang si Nenita Camposano na branch manager din ito dati sa Land Bank branch doon naman sa DepEd. So Connie, patuloy nating inaantabayanan kung ano pa nga yung mga magiging huling kaganapan dito sa patuloy na gumugulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at nakalipat na ng article ngayon ito na yung Article 1 o yung confidential funds. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona nitong Lunes ang ilang target sa mass transportation ng bansa. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si DOTR Secretary Giovanni Lopez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po Sir Rafi at sa lahat po ng iyong taga-subaybay. Opo. Ano po sa mga ongoing transportation project ang malapit ng mapakinabangan ng ating mga kababayan? Para po sa taon na 2026 po, for the remaining months of this year po, may mga iba't ibang mga proyekto po ang sa mga iba't ibang sektor po natin. Unahin na lang po natin sa Pantalan. By next month po o August po, kaya na po nating i-inaugurate at mag-operate yung sinatabi nating Port of Lucena. At inasahan din po natin sa bago matapos ang taon, yung mga 3 additional busway stations po natin. At ito ay yung sa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Pagdating naman po ng Disyembre, inasahan din po natin na matatapos na rin po yung terminal natin pagdating dito sa Paliparan sa Bukidnon. At yun din po yung sinasabi nating mula pong Santo Tomas, yung phase 1 po niyan hanggang sa Chaong. Ngayong October naman po, within our timeline and target, yung bagong terminal din po dito sa Siargao Airport natin. Ito mga target po na pagbubukas, wala naman po nagiging aberya so far? So far po, Sir Rafi, within timeline pa rin po kami. At nasa timeline kami, nasa target pa rin po namin. Pero ang isa po talagang binabantayan namin at sa tingin naman po, kumpiyansa kami, yung pagdating po ng second quarter ng 2027, yung sinasabi nating 12 stations ng MRT7 at partial operations na po yan by second quarter of 2027. At ano naman po status ng subway project sa ngayon? Yung subway pa rin po natin, within timeline po tayo, maganda po dito, 90% na po tayo as of June, nung sinasabi nating right of way acquisition po natin. Pagdating nga po dito sa mga tunnel, mula Valenzuela hanggang sa Quirino Station, 100% na po yan, both sides, northbound at saka southbound. Ganun din yung mga tunnel natin dito sa North Avenue hanggang Tandang Sora naman. Tapos yung Ortigas natin papuntang Anonas at saka papuntang Camp Aguinaldo po, almost 90% na rin po yung tunnel natin dyan. Pa rin natin na magkakaroon tayo ng demonstration run po by 2028 bago po matapos yung termino ng ating Pangulo. So ibig po sabihin kung demonstration run pa lang, kailan po ang magiging fully operational po ito? Yung buong 33 kilometers po ng ating subway ay mangyayari po yan around mga 2031 or 2032. Kasi alalahanin po natin kailangan din pa po ng testing at commissioning ng ating mga riles. At wala na pong problema doon sa mga construction, nabanggit nyo, na-plansya na yung mga right-of-way issues. Isa ito sa mga nagpapadelay sa mga proyekto ng gobyerno.
Tama po Sir Rafi, no? Hindi lang po yung right of way issue. Ngayon nga po, sabi ko nga po, na meron na tayong 90%. Ang pangalawa po na talagang importante ho dito is we are assured of the funding po kasi for the longest time po, ilang taon din po na hindi po nabigyan ng sapat na pondo ang ating mga ganitong malalaking proyekto. Pero sinisiguro po ng ating Pangulo na ngayon po kung anumang pondo kakailanganin para sa isang taon ay may bibigay po at maproprogram po sa budget po ng DOTR. Gayong itong subway project po, tatawid sa kabilang administrasyon, mapapondahan pa rin po rin ito? May kasiguruhan na may pondo po ito? Tama po, at kahit tatawid to sa susunod na istasyon, ay ito po isang loan covenant po natin. No? Ang katulong po natin dito is JICA. So this is a sovereign commitment. So kailangan po talaga, other the loan proceeds, meron po tayong sinasabi na government counterpart, kailangan po mapondohan talaga yung GOP po nito. Yung mga jeepney drivers po natin na naghihintay, hindi kasi nabanggit sa SONA ng Pangulo yung tungkol dun sa pending fare hike petition ng transport groups. Ano pong update dito? Kung maalala nyo po, Sir Rafi, no, ang nabanggit po ng ating Pangulo ay yung mga ayuda po, no, mga tulong po, mga government interventions po na binigay ng ating Pangulo ng administrasyon para sa mga naapektuhan po dito sa ating oil crisis. Ngayon po nagsumit recommendation po sa Malacanang at ang talagang option 1 po namin is to expand pa yung ating ongoing government intervention. Ito po yung fuel subsidy or fuel discount na 10 pesos per liter which has a cap of 150 liters per week po. Kailangan po kasi na ito yung bigyang tuon natin at pansin sapagkat po targeted yung approach natin dito. Ibig sabihin, matutulungan natin yung mga transport group, transport operators. At the same time po, hindi tayo makakapagbigay ng karagdagang pasanin sa ating mga commuters po. So tinitingnan namin ngayon kung kailangan pa natin na palakihin yung diskwentong nakukuha nila from 10 pesos, maaari bang 15 pesos na lang po or 20 pesos or padamahin po yung litrong makukuha nila sa isang linggo. Kasi right now is limited sila sa 150, 10 liters per day and 150 po yung diskwentong makukuha nila. Paano naman po yung magiging sistema sa binanggit ng Pangulo na pag-shift sa electric public transportation? Ito po'y kasado na ba? Opo, nasimulan na po natin. No? One good example po yung ginagawa natin proyekto dito sa Davao City, sa Davao ay yung tinatawag natin Davao Modernization Public Transport Program po natin. Ito po ay part of our commitment here. Ito po yung mga buses, almost 1,000 buses po ang tatagbo dito kapag natapos yung programa. 386 po dito ay already electric vehicles. Yung mga ating mga ongoing naman po at kasalukuyan ng mga transport group sa pagkipagtulungan din po ng mga iba't ibang ahensya tulad po ng DTI ay sila na rin po ay pumapayag at tinatangkilik itong sinasabi nating electric vehicle at may mga pautang at sa mga subsidiya naman po na inaalok ang ating gobyerno. Okay, marami po tayong aabangan at kami po yung mangungulit hanggat ito yung mapakinabangan ng taong bayan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, Sir Rafi. Thank you po. Yan po si DOTR Secretary Giovanni Lopez. Pinagsusumiti ng Ombudsman ang counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez. Para yan sa rekomendasyon ng Special Panel of Investigators na kasuhan siya ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering kaugnay sa questionabling flood control projects. 15 araw ang ibinigay kay Romualdez at sa iba pang respondents para sumagot. Pagkatapos niyan, magdedesisyon ng Ombudsman kung may sapat na ebidensya para magsampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Ang pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez ay binanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes. Sagot dyan ni Romualdez, wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa raw siyang patunayan ito. Update po tayo kaugnay sa investigasyon ng pulisya sa pagsabog ng improvised explosive device sa Maynila at pagkaka-recover sa isa pa sa Pasay. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Kami 3 araw matapos ang pagsabog ng IED sa Maynila at pagkaka-recover ng isa pa sa Pasay.
May leads na raw ang Philippine National Police kung sino ang posibleng may pakana ng mga ito. Hindi nagbigay ng dagdag na detalye pero tiniyak ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na nakatutok ang kanilang mga investigador 24 oras para malutas ang krimen. Sabi ni Nartates, bigyan na sila ng panahon at malulutas din nila ang mga IED incident ng SONA. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, pananakot ang nakikita motibo base sa lumabas sa pagsusuri na walang shrapnel ang mga IED. Yan, litas mula Kamkrame, Balaysecon. Maraming salamat, June Veneracion. For the very first time, isang Filipino act ang magpe-perform sa isa sa biggest at most prestigious festivals in the world, ang Lollapalooza 2026. Ready na to make history ang P-Pop Kings SB19. Puspusan na ang paghahanda ng 5-member ensemble na ngayon nasa Amerika para sa kanilang magiging epic at historic performance sa Chicago this Friday. Chika ng SB19, years of patience and hard work have finally paid off. Surreal pa rin daw ang feeling nang matanggap nila ang invitation at confirmation para sa event. Very grateful sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin sa 18 at sa buong team na nakasama nila all throughout their music journey. Higit daw sa isang world-class performance, mission din ng SB19 na dalhin sa international stage ang tunay na kwento, talento at kulturang Pilipino. Hopefully, it becomes a ripple effect. It becomes one of the stepping stone where people could, dive deep in the rabbit hole and see what Filipino music and what Filipino culture is all about. Ito naman, taas kamay ang mga mahilig manood ng video tuwing kumakain. Ayan, Balitang hali. Masarap kasing sabayan yan, lalo na yung mga nagmumukbang. Kagaya po ng isang pet sa Pangasinan na nasobrahan naman yata sa takam. Yan o. Tutok sa isang mukbang video ang kapatid ni News Cooper Rovic Agutaya. Nakijoy naman ang alaga nilang pusa dahil bet din yata ang yung chinichibog sa video. Yun nga lang, hindi natiis ng kuting ang kanyang craving. Ayun, kinagat pati ang cellphone screen. Sa unang kagat, imagination lahat. Halos 2 million na ang views ng video. Relate daw kasi ang netizen sa eksena na kuting na main character. Masarap kaya yung scene. Pag nagda-diet ka, tingin ka na lang. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Nagpapatuloy po ang live stream ng GMA News sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Rafi Tima. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.